Ang tanong ko po ay ganito. Bakit ang Holy Spirit leads Jesus Christ to be tempted when the Holy Spirit knows that God, Jesus, cannot be tempted with evil? Ganon din si Satanas. What seems to be the wisdom in that exercise of utility? Basahin muna po natin yung sinasabi niyo sa Matthew chapter 4. Pakibasa sa chapter 4 verse 1. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungry. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ayon. Alam nyo, kapatid, ginagamit sa salitang Griego yung sa Griego yung anago. At ang kahulugan nito, ang preferred meaning po nito is to lead up. Ang Espiritu Santo po kasi may function yan sa lahat ng tao. Ang function ng Espiritu Santo is to lead people unto the truth. Sinasabi po yan ni Kristo bago pa siya pumanik sa langit. Nakasulat po yan sa Juan. Pakinggan nyo. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang sabi ron, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang Espiritu po Santo po, naglilid yan sa tao. Nung itong tiyempong tinatanong nyo, si Kristo po nito'y nasa pagkakatawang tao. Nasa kalagayan siya na nagkatawang tao. Basahin po natin ang Filipos 2, versikulo 6. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ayon, si Kristo po nung panahon na yon nakitulad sa mga tao. Kaya nakita nyo, nakakaranas siya ng gutom, uhaw, nakakaranas siya ng nararanasan ng ordinaryong tao. Natural, pwede siyang tuksuhin. Alin ba ang tutuksuhin? Hindi naman ho yung kanyang kalagayang pagka-Diyos ang tutuksuhin dito Yung kanyang katawang tao ang gustong makuha ni Satanas sa kanyang panunukso. Yung po sinasabi sa Santiago, basahin muna natin yung kanilang ibinigay na talata. Huwag sabihin ng sino man, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kung ang tao, tayo, halimbawa, tinutukso tayo, wag natin sabihin tinutukso tayo ng Diyos. Hindi kasi nanunukso ang Diyos At hindi rin naman siya matutukso sa masamang bagay. Ayon, ang sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, wala naman pong magkakontra rito Jesus was led by the Spirit dun sa wilderness at dun siya tinukso ng dyablo. Tandaan niyo po, ang tinutukso yung kanyang kalagayang nasa pagkakatawan tao. Ngayon, yung sinasabi sa Santiago na ang Diyos ay hindi nanunukso at hindi matutukso sa masama. Ang tanong nyo ganito, bakit siya dinala ng Espiritu Santo para tuksuhin, hindi ba alam ng Espiritu Santo na hindi siya matutukso? Alam po ng Espiritu Santo ang katotohanan na si Kristo ay nagkaroon ng katawang tao. Alam po ng Espiritu Santo na yung katawang tao na yun, nakakaramdam yun ng... Basahin natin yun sa Hebreo. Sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan.
Tinukso po siya sa lahat ng paraan. Gaya rin natin, meron ho rin kasing nararamdaman si Kristo, gaya nung nararamdaman ng tao na kanyang tinularan nang siya'y magkatawan tao. For Him to understand our predicament. Kaya nga siya nagkatawan tao, para maramdaman niya lahat ng naramdaman natin, na pagka may kaharap ng isang magandang babae, tatakam-takam ka, alam ni Kristo yung naramdaman mo dahil nagkatawan tao rin siya, di ba? Na ikaw pagka ikaw pagod, gusto mo magpahinga, alam ni Kristo yun, napapagod nga rin siya. Bayang-bayay nililibot ng pangangaral ni Jesus, isang tanghali na pagod, nagpahinga at lumuklok doon sa balon ni Jacob. Yan nga inaatake. Meron ba kang Diyos na napapagod? Yan sabi ng mga pastor. Kung di ka ba naman tanga, yung bang Diyos ang napapagod? Ang napagod yung katawan tao. Ang tinutukso yung katawang tao. Yung Diyos hindi pwedeng tuksohin yun At walang makapanunukso sa Diyos. Pero alam ng Espiritu Santo na si Kristo'y nakakaramdam ng nararamdaman ng tao sa lahat ng paraanan, sabi ni Pablo. Kaya po, may possibility na ipakikita ang Biblia na siya'y tutuksohin, pero hindi matutukso. Ibig sabihin, kung natiis ni Kristo na siya'y nasa pagkakatawan tao, tayo tao, matitiis din natin ang tukso gaya ng pagkakatiis ng ating Panginoon. Yan po ang ibig lang ipakita niyan, kapatid. Isang tanong pa po, Brother Eli. Ito ay problema ng mga theologian and philosophers at saka scientists, physicists, mathematician. Maaaring merong sagot yung Bible dito, at ang sagot naman ay hindi ko pa alam, at maaaring nariyan at alam ninyo. Ang sabi po ng mga scientists, yung mga nauna, the last stage of the constitution of the created things is atom. Ngayon, nahati yung atom. Nalaman ng mga scientists na yung atom pala ay mayroong neuron, proton, nucleus, meson. Nagsaliksik ang mga scientists. Meron pang mga tiniest parts of created things, 12. At yung panghuli ay ang tawag nila quark, Q-U-A-R-K. Yan. Ang tawag ng mga scientists dito ay material stuff or monism. Ang tanong ko po ay ganito, Brother Eli. Meron bang sagot ang Bible dito? Yung tinatawag na material stuff that constituted all material things that God has created sa Bible.